Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Purihin ang Panginoon at magandang umaga sa lahat ng nakasubaybay sa programang ito. Sa muli, narito ang inyong lingkod, Pastora Melody Grueso ng CRC Calabanga Daughter Church. Sama-sama po nating pag-aralan ang salita ng Diyos dito sa programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating debosyon. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, tinataas ka po namin sa umagang ito dahil karapat-dapat lamang na ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba dahil ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay, aming Diyos. Salamat po sa buhay at hininga sa araw-araw at mga pagpapala at biyaya na hindi niyo po kami pinagkukulang. Sa umagang ito, inaanyayahan po namin ang iyong banal na Espiritu na samahan kami at gabayan sa aming pag-aaral ng iyong salita at magsilbing kalakasan ng aming buhay espiritual. Thank you, Lord. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. The title of our devotion for this morning, The Purification of the Spoil. Let us read Numbers chapter 31, verses 21 to 24, ERV version. In verse 21, Then Eleazar the priest said to the soldiers, These are the rules that the Lord gave to Moses for soldiers coming from war. In 22 to verse 23, You must put gold, silver, bronze, iron, tin, or lead into the fire and then sprinkle these things with a special water to make them pure. If something can be put in the fire, you must put it in the fire to purify it. If things cannot be put in the fire, you must sprinkle them with a special water. Verse 24, On the seventh day, you must wash all your clothes, then you will be pure. After that, you can come into camp. Ang talata mula sa bilang 31, versikulo 21 hanggang 24 ay nagpapahayag ng pagkatapos ng digmaan, parehong ang mga tao at ang mga nasamsam ay kailangang dumaan sa paglilinis upang alisin ang dumi ng kamatayan at digmaan. Ito ay sumasalamin sa mas malawak na prinsipyo ng pagtiyak na ang lahat ng kaugnay sa bayan ng Diyos ay banal at malinis. Alinsunod sa banal na batas, ang proseso ay kinabibilangan ng parehong apoy at tubig na sumisimbolo sa iba't ibang aspeto ng paglilinis at binibigyan diin ang pangangailangan na sundin ng maayos ang mga utos ng Diyos. The purification of the spoil deals with a ritual purification process that the Israelites were instructed to follow after battle, specifically concerning the spoils of war. The message conveyed in this passage revolves around several themes. Number 1, ritual purification and holiness. Ang talata ay nagpapakita ng kahalagahan ng pananatiling ritual na malinis, lalo na pagkatapos ng pakikisalamuha sa mga bagay o tao na maaring ituring na marumi dahil sa kanilang koneksyon sa digmaan at kamatayan. The need to purify even inanimate objects like gold, silver, and clothing. It signifies that holiness is not just about more actions but also involves following divine ordinance in daily practices. Katulad ng pag-asikaso ng mga Israelita sa paglilinis ng mga nasamsam upang mapanatili ang ritual na kalinisan, ang mga Kristiyano ay tinatawag na magsikap din para sa espiritual na kalinisan at kabanalan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Kasama dito ang paghingi ng tawad, pagsisikap na mamuhay na naaayon sa mga utos ng Diyos, na maging sa ating pag-iisip, kilos at gawa ay naaayon sa kanyang kalooban. Number 2, symbolism of fire and water. Fire represents a process of intense purification, burning away impurities. Ang mga metal na di kayang tunawin ng apoy ay dumadaan dito para linisin, na sumisimbolo sa pag-alis ng katiwalaan o kasiraan.
Ang apoy ay maaaring ihambing sa pagsubok o hamon na ating hinaharap sa araw-araw. Ang mga karanasang ito ay madalas na sumusubok at pinapalakas ang ating pananampalataya, nililinis ang ating mga kasalanan at nagkakaroon ng tiwala sa sarili. Bilang Kristiyano, tayo ay naniniwala na ang mga pagsubok ay paraan upang lalo tayong lumago espiritual, lalo na ang ating mga pananampalataya. Water is a symbol of cleansing and renewal. Ang mga bagay na hindi kaya ng apoy ay nililinis gamit ang tubig ng paglilinis. Ito ay isang espesyal na tubig hinaluan ng abon ng pulang baka ayon sa batas na mababasa sa bilang 19:9 hanggang 22. This represents a different but equally important form of purification. Water symbolizes the cleansing and renewing power of God's grace and forgiveness, katulad ng paggamit ng tubig ng mga Israel para linisin ang mga bagay na hindi kaya ng apoy. Tayong mga Kristiyano ay umaasa sa kapangyarihan ng sakripisyo ni Jesus at ng banal na Espiritu upang tayo ay linisin sa ating karumihan at manumbalik ang relasyon sa Diyos. Number 3, preparation for re-entry into the camp. After purification, there is a waiting period which allows for complete cleansing. Sa ikapitong araw, ang paglilinis ng mga damit at pagkatapos ay pagbabalik sa kampo ay nagpapahiwatig ng buong pagbabalik sa pamumuhay ng komunidad at relihiyon. The waiting period and washing of clothes before the re-entering the camp highlight the importance of preparation and reconciliation. Sa buhay Kristiyano, ito ay maaaring ihambing sa regular na pagsusuri sa sarili, katulad ng pagsisisi at panunumbalik sa Diyos. Number 4, spiritual and physical cleansing. The emphasis on both spiritual and physical cleanliness in the Old Testament reflects a broader principle that applies today. Tayong mga Kristiyano ay hinihimok na pangalagaan ang ating pisikal na katawan bilang templo ng banal na Espiritu na nasasaad sa 1 Korinto 6:19 hanggang 20. At yung panunumbalik espiritual sa pamamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita, at malinis na pamumuhay. Number 5, obedience to God's command. Ang talata ay nagbibigay diin sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Bilang Kristiyano, ito ay nangangahulugan ng pagiging maingat sa salita at turo ng Diyos, living out our faith with integrity, following the ethical and moral guidelines set forth in the Bible. In conclusion, as Christians, Numbers 31 verses 21 to 24 serves as a reminder to maintain purity and holiness in all aspects of life. Dahil nilinis na tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghandog ng ating Panginoong Hesus ng kanyang buhay. In Matthew 5:38, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Tayo po ay manalangin. Salamat po Panginoon sa iyong mga salita sa umagang ito. Naalay niyo po ang iyong buhay para kami ay maugasan ng iyong dugo na dumaloy doon sa krus ng Kalbaryo. Nilinis niyo po ang aming mga karumihan, mga kasalanang hahantong sana sa espiritual na kamatayan. Maraming salamat po Panginoon at kami malinis na. Naway panatilihin namin ang kalinisan sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na mapanatili ang kalinisan at kabanalan sa aming mga buhay upang makasama ka po namin lagi. At sa iyong muling pagbabalik, abutan niyo po kami na tapat na sumusunod sa iyong mga utos at namumuhay lagi na naaayon sa iyong kalooban. Salamat po Panginoon, dakila ka sa lahat. Ito ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa aming programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating mga puso dahil lubos ang pagiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-share ang bidyong ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. God bless!